Gusto mo bang makaipon at kumita ng 82,000? Oo, literal, 82,000 talaga pwede mo kitain dito kahit dosing servings lang mabenta mo kada araw. Kumbaga, yun yung magiging quota mo everyday na benta. Kung gusto mong 82,000 lang yung kitain mo o maipon in 1 year yon ha. Okay, so ayan, evaporated milk at saka harina yung nilagay natin. Ang gagawin lang natin dyan, ayan, lulutuin mo lang. Pero bago mo sinten yung kalan, lusawin mo muna yung harina. Pagka nalusaw na, diretso halo na lang. Oo. Okay, ganyan lang. Halo-halo lang hanggang sa lumapot. Sakto lang hina ng apoy. Oo. Pagka ganyan na yung texture, tansya-tansya lang. Oo. Pagka ganyan na, pwede mo na munang itabi yan. Oo. Isalin sa lalagyan. Pagkasalan sa lalagyan, itabi mo lang yan, tapos intayin mo lang siya lumamig. Pero syempre, habang iniintay mo siyang lumamig, much better gawin mo na yung iba pang gagawin mo para hindi masyadong sayang ang oras mo. So, tabi mo lang. Sa mixing bowl, maglagay tayo ng harina. Ayan, katuwang ko dito yung dalawa kong anak kasi gusto nilang tumulong eh. So, makikita nyo, ayan. Itlog. Kahit anong size, pwede na yan. Basta itlog. Isang peraso lang ginamit ko. Yan, naglagay tayo dyan ng asukal at saka ito, tubig. Kung gusto mong gatas ang ilagay mo, pwede naman. Kaya lang mas magastos. Naglagay din tayo dito ng asin. Kung ayaw maglagay ng asin, pwedeng hindi. Pero mas maganda kung meron para balance yung tamis at alat. Tapos naglagay tayo dito ng instant dry yeast. Madalas instant talaga ginagamit ko eh. Para din na kailangang anuhin, oo, paalsahin yung yeast bago ihalo sa dough. Diretsa na. Tapos haluin mo lang. Yan. Ito yung dalawang katuwang sa ating recipe ngayon. Oo. Yan, pinapanood nila. Okay. Etong time na to, naalala ko, nakalimutan kong ilagay yung yung kaninang, yung kaninang hinahalo natin, yung unang mixture. Kailangan pala ilagay yan, nalimutan ko. Pero, ayan, hinabol na lang natin. Pwede naman. Oo. Oo, ayan. Kaya kung halimbawa ulianin ka rin, ayan, huwag kakabahan. So, naglagay pa ako dito ng additional na harina. Sa recipe na to, mas maganda ang gamitin yung klase ng harina ay bread flour. Huwag kakalimutan bread flour ha. Dito kasi ang ginamit ko cake flour. Yun kasi yung meron ako sa rep. Magkaiba sila texture. Oo. Okay, pagka okay na yung pagkalipas ng ilang minuto, pagka medyo elastic na yung dough mo, tsaka mo ilagay yung margarine. Ayan, dahan-dahan, inaano ng anak ko yung margarine. Takot na takot. Okay, tas ayan, diretso ulit sa paghalo. Ganyan lang. Tansya-tansya kasi ako maghalo eh. Madalas kahit sa pagluto, ganun. Kaya pag tinanong nyo ko, ilang oras silang ganito, ganyan. Bihira lang ako mag-timing, mag-oras sa pagluto at sa halo-halo. Okay, pagkalipas ng ilang minuto, tabi na natin yan, tabi natin yung pang mix, tapos ito yung dough. Sa recipe na to, mas maganda kung papaalsahin niyo yung dough, pero sa akin kasi hindi ko na siya pinaalsa. Nagmamadali ako eh. Gabi ko na nagawa to. Oh, kung gusto niyo rin, kung nagmamadali rin kayo, pwede niyo rin gawin yung ginawa ko. Ayan, hindi ko na siya pinaalsa, pero usually talaga pinapaalsa yan. Yan, sa isang baking pan o kung anong meron man kayo dyan na hulmahan, pahiran nyo ng margarine. O kaya butter. Kung anong gusto nyo ipahid, pwede mantika lang. Yan, tapos ang pinampahid ko rin sa ating kamay ay, ayan, yung margarine din. Wow, margarine, hindi mantika. Pwede mantika lang ha, o kung ano nyo, o kung yun ang gusto nyo. Tapos ito yung dough natin, hindi ko na siya pinaalsa. Tapos diretso na agad sa baking pan. Ganyan lang. Oo. Ayan. Maganda yung texture ng dough natin. Pero kung gusto nyong makunat-kunat yung texture niya pagka naluto, mas maganda kung bread flour. First time kong gumamit ng cake flour sa tinapay eh. Pero kasi, yun nga yung meron ako, alam niyo naman pag ako eh. Kung nanonood, kung followers ko talaga kayo ha, kung lagi kayo nanonood. Ganun talaga ako eh. Kung ano yung meron dito sa kusina, yun ang gagamitin natin. Oo, lalo na at nasa bundok kami. Mahirap lumabas, mahirap bumili ng mga rekado sa labas. Oo, nasa gitna, 2 bundok ang aakitin mo bago ka makarating dito sa amin. Bababain mo pala. Yes, ganyan ginawa ko. Instead na bibilugin pa siya, oo, hindi ko na siya binilog kasi matrabaho. Ganyan na lang ginawa ko, nilapat ko siya sa baking pan, tapos hinati-hati, nakala mo cake yung gagawin. Kala mo cookies. Oo, pero tinapay yan, girl. Oo. Yung ganyan lang siya. Tapos ito itlog. Plain lang yung itlog. Wala lang kahit anong halo. Pang ano lang yan, pang ano lang natin. Pang spread lang sa ibabaw.
Pero pwedeng hindi ka maglagay Dito sa time na to, 'di ba, nag-spread tayo ng itlog. Pwede mo nang ilagay diyan yung chicken floss. Oo, na toppings natin. Yun nga lang kasi dito sa akin hindi ko na nilagay kasi yung chicken floss kasi pwede mo na kasi siya kainin alone. Oo, ready to eat na yung nabili ko. Oo. So ayan, pinalsa ko lang siya. After paalsahin, habang pinapaalsa mo nga pala mas maganda kung naka-preheated na yung oven mo para hindi masyadong time consuming. Alam nyo naman, bawat oras natin ay mahalaga. Oo. Nasa 210 degrees Celsius yung natin, oven, init. Ayan, after ng 15 minutes, ayan, kasi gas oven gamit ko, gusto kong ipa-brown yung ibabaw yun. Ginamitan ko siya ng, ayan, apoy sa ibabaw para mag-brown yung kulay sa ibabaw nung tinapay natin. Mga 3 minutes pwede na. Kaya bantayan mo kahit nakabukas yung pinto nung kalan mo para maiwasan masunog. Ayan, ganyan yung tsura niya. Tapos pinahiran natin siya ng margarine ulit. Ulitin ko, kung halimbawa ang gagawin nyo, isasabay nyo na sa pag-bake yung chicken floss, pwedeng hindi nyo napahiran ng margarine sa ibabaw ulit kasi nga, sinabay nyo na siya sa pag-bake. Oo, yun sa akin kasi hindi. Ulitin ko ready to eat na yung chicken floss natin, kaya pwede nyo gawin yung step na ginawa ko, yung procedure ko. Pero kung gusto nyo isabay sa pag-bake yung chicken floss, ayan, gawin nyo yung suggestion ko. Kung anong trip nyo, gusto kayo masaya. Yung listahan na pala ng recipe natin, tsaka costing. May formula na ng costing yun. Bisitahin yung YouTube channel natin. Foodie Par at tsaka Halo Mix. Lagay ko na lang yung link sa baba. Nandun yung pinakalistahan. Oo. Yan, tapos in-slice lang ulit natin siya kasi hindi na makita yung mga slice niya hindi na ma-visible dahil sa chicken floss. Kaya ayan, hinati-hati ko ulit siya. Para lang tayo nagkakat ng pizza dito. Okay, ganyan lang siya kadali. Pakita ko lang sa inyo yung kanyang, ayan, itsura. So, di ba tayo tapos? Kung gusto nyo siya ibenta ng sosyalin, ayan, ito yung suggestion ko na pwede nyo gamitin na container. Oo. Maganda siya gamitin sa mga, slice cake. Oo, sa mga cream cheesecake, ganyan. Oo. Pero ako, this time, yung nilagay natin, yung chicken floss natin na tinapay. Yan, ganyan na siya i-assemble. If ever na gusto nyo rin gamitin yung gantong container, hindi man sa recipe ko gamitin, sa iba nyong recipe, ayan, ganyan siya i-assemble. Super dali lang. Lagay ko na lang din yung link sa baba kung saan mabibili. Okay, yung baking pan na pinagamitan natin, ayan, sa atin yan available. Kaya lang, ginamit ko na, sold out na. Oo. Okay, ganyan siya kalambot, super lambot. Basta may ibang texture pag yung cake flour gagamitin Oo. Mas soft siya, malambot, fluffy, pero yung pagka-fluffy niya parang nagiging cake na. Oo, ganun, yung texture niya. Kasi kapag pagka bread flour yung gagamitin nyo, may pagkakunat. Oo, ganun. Okay, sige na, goodbye, good luck, love you.